Alpha Adventure Farms. Yung mga nakikita nyo, hindi yan itik. Hindi yan yung Philippine Mallard Ducks. Maraming nagkakamali kapag may customer akong pumipick up ng kanilang order dito sa pick up site. Pag nakikita nila to, akala nila itik. So these are Saxony ducks, no? Spelled as S-A-X-O-N-Y, Saxony. Originated ang mga to sa Germany. Alam ko yung mga tanong nyo, ito ba ay mga purebred or mga hybrid? Sila ay mga purebred breeds, no? Purebred breeds sila. Sa mga, kung kayo ay magre-research, you will find out na itong mga Saxony ducks ay crosses sila ng tatlong uri ng ducks. Crosses sila. Ano yung tatlong uri ng ducks? Yung una ay yung German Pekin. Para siyang Pekin duck na medyo mas nakatayo lang ang tindig kumpara sa Pekin duck. Yun ang German Pekin. Cross din siya ng Blue Pomeranian duck. Para siyang Cayuga duck na may puti lang sa dibdib. Ganun ang Blue Pomeranian duck. At yung ikatlong uri ng duck ay yung Rouen duck. Meron ako niyan. Yun nasa dulo doon. Yung Paris doon. Yun, yung sa dulo. On another video, papakita ko sa inyo yun. So, tatlo silang uri ng duck na pinag-breed together, three-way cross. At nung nakuha na yung desirable traits or characteristics at nagpo-produce na sila ng consistent na uri ng nagpo-produce na sila ng offspring na may consistent na traits. Sila ngayon ay tinatawag ng purebred at hindi hybrid. Makailang beses ko nang diniscuss yan. Kasi ang alam ng karamihan, basta galing sa crosses ng multiple species or subspecies, akala nila ay hybrid na ang tawag. Hybrid ang itatawag doon kung ang kanilang mga offspring, mga nagiging anak, ay hindi uniformado ang kulay. For example, kung itong mga crosses nila ay nagpo-produce ng may puting anak, puting balahibo, purong puti o kaya purong gray o kaya purong brown, hindi siya matatawag na purebred noon kasi inconsistent yung characteristics na lumalabas. But in the case of Saxony ducks, consistent na yung traits na lumalabas dun sa kanilang phenotypes, physical characteristics, at saka dun sa kanilang genotypes, sa genetical characteristics nila. Ayan. Hindi na ako magiging masyadong technical dun sa usaping genetics. Marami namang mga scientific literature dyan na available online sa mga website na .edu kaya .edu ang extension. Mag-research na lang kayo. Ngayon, itong mga Saxony ducks ko na ito ay dual purpose sila, pero sa akin triple purpose ang tawag ko. Pwede sila for meat production. Malalaki kasi ang katawan ng mga yan. Tumitimbang yan ng between 2 to 3 kilos, minsan higit pa. Conforme dun sa feeding program ninyo. So yun ang meat production. Egg production naman, base sa karanasan ko sa pag-aalaga ng mga Saxony ducks, ay kaya nilang maglabas ng minimum na 200 itlog sa kanilang unang taon. Kaklaruhin ko sa unang taon, hindi taon-taon. Habang tumatanda ang isang living thing, hayop, kasama na tao, humihina na rin ang pangingitlog, panganganak niyan. So sa unang taon, 200 ducks. Sa ikalawang taon, don't expect 200 eggs, 200 ducks, sinabi ko yata kanina, 200 eggs. Ayan. Ang physical characteristics ng mga purebred na Saxony ducks ay yan, kulay buff sila, buff, alanganing brown, alanganing basta parang malakaramel yung kanilang balahibo. Dominante ang buff na kulay nila. Tapos meron silang subtle na gray and white na plumage, yung sa kanilang pakpak, gray at saka white. Ayan. Yung kakaiba ang kulay ng leeg, yan ang lalaki. Itong mga buff ang kulay, babae yan.
hindi naman kayo magkakamali sa kung sino ang lalaki at babae, dahil kung kayo man ay colorblind, kapag nakita nyo yung kulot doon sa dulo ng kanyang buntot, isusum ko kung kakayanin, ha. Ayan, nakikita nyo yung kulot na yan sa buntot ng lalaki, yan. Parang Peking duck din, ano, basta kulot na ganon, lalaki yan. So dalawa pagbabasihan nyo sa gender kapag ka mature na sila. Yung kulay ng lalaki, iba yung kulay, darker yung kulay ng kanyang leeg, ulo hanggang sa leeg, tsaka may kulot siyang buntot dun sa buntot niya, no? Yung kanilang mga paa dapat ganyan ang kulay, yellow orange na yellow orange, ganyang katingkad, no? Tapos yung mga babae, meron silang parang puting guhit dyan sa kanilang ulo, no? Parang kilay nila. Si lalaki wala. On another video, pag pinakita ko na sa inyo yung aking Rouen ducks, makikita nyo doon na parang minana talaga ng Saxony yung style ng Rouen duck na lalaki. Nakita nyo ba yun? Yun ang Rouen duck. Ayan, yung ibang kulay na yan, diba? Okay, so Saxony muna tayo. Sa ibang pagkakataon si Rouen duck. Tinampok ko na doon sa previous video ko na yung mga Cayuga ducks na yan from USA, ito naman from Germany. Na-develop sila noong World War II. Pero na-i-register ang mga ito sa American Poultry Association taong year 2000, no? Year 2000 lang. Relatively recent lang. Ang status ng mga to ay threatened. So paundi ang population ng mga to. And that's one of the main reasons kung bakit relatively pricey ang Saxony duck, lalo na dito sa Pilipinas, dahil ini-import pa ang mga ito, no? Kung hindi ka makakabili doon sa mga merong may island born na kagaya ko. Ayan. So ano pang gusto nyong malaman tungkol sa Saxony duck? Ay, yung mga triple purpose, meat, tapos binanggit ko egg production niya 200 sa unang taon. Marami na yon kumpara sa native na chicken. Tapos breeder production, basta mag selective breeding ka lang, no? Pag bumili naman kayo kay Alpha Adventure Farms, i-guide ko naman kayo sa pag-aalaga. Yung lahat ng programa ko, mula dun sa itlog siya, i-incubate mo, mapipisa na siya, tapos palalakihin mo na, siya na mismo mangingitlog. I can guide you with that. Base sa experience, no, kasi may experience na ako sa pag-aalaga nito. Papakita ko lang yung itlog nila. First time ang itlog na itong kwadro na to. Well, tatlo lang. Lalaki yung isa, syempre, no? Kaya medyo may kaliitan pa itong kanilang mga itlog. Medyo lumaki na nga kasi nakamahigit 30 na ako, naisala ko na sa incubator. Ganyan ang size ng kanilang itlog. Parang itlog ng first timer din na Muscovy duck. Ayan. Meron pa doon, no? So nasa mahigit 30 na, nakasalang sa incubator. Sila ba ay kusang naglilimlim? Depende doon sa environment at saka doon sa kanilang area, no? Dito sa akin naglilimlim ang mga ito, pero para nakaprograma ang aking pagpapapisa, brooding sa mga Saxony ducklings, minabuti ko na lang na i-incubate yung mga eggs. And at the same time, para hindi sila tumigil mangitlog, kasi hindi naman po pwede, kahit na anong poultry animal, basta yan ay naging broody na o naglilimlim na, titigil na yan sa pangingitlog. Wala kayong makikita ang poultry animal na habang naglilimlim, continuous pa rin ang pangingitlog every day or every other day. Walang ganon. Okay, so para hindi tumigil ang kanilang production, continuous yan, kinokollect ko yan every time na nakaka 30 eggs ako, isang tray, salang sa incubator. Okay, yan. Ang maganda ang mga Saxony ducks dun sa kapag malawak yung garden mo, sa bahay, sa area ninyo, no, meron kang man-made na pond o kaya natural na pond, doon mo sila pakawalan, maganda silang palamuti, no? Hindi itik ang mga yan, baka isipin nyo kasi itik lang pala ang palamuti sa pond, no? Hindi yan itik. Matibay din sila, hindi sila sakiti. Never pa akong nanggamot ng Saxony duck
sa tanang experience ko sa pag-aalaga ng mga ito. Hindi rin sila magastos sa pabahay, no? Katunayan kung kailan umuulan, doon gusto nilang lumabas. May sarili silang duck pond. Lahat ng mga duck species ko dito, yan. 'Di ba nakakulong silang ganyan. Naka-schedule ang paligo nila diyan. Ang nakalabas ngayon ay itong mga Peking ducks at saka yung mga maliliit na Muscovy ducks. Hinahayaan kong magkasama yan dahil hindi naman magkakastahan yan. Una sa lahat, walang ganang magkastahan mga yan dahil bata pa yan. Yung mga Peking ducks na nakikita nyo, wala pang 3 months old pa ang mga yan. Lalo na itong mga Muscovy duck na maliliit. So okay pang magsama-sama yung magkaibang breed kung hindi pa sila physically and sexually mature. Ngayon, kapag paliliguan na ito, time nang lumabas na itong mga Saxony ducks, papapasukin yan, yung mga nakalabas na yan doon sa bakanting pen doon. Papapasukin lahat yan, ilalak yung pinto, tapos ito maliligo. Mayroong human intervention, kasi hindi naman kusang magbubukas sa retong mga pintuan na to, hindi automatic yan. Pagkatapos nilang maligo, papapasukin ang mga to, at tapos yung kabila, kung ito yung mga dapat maligo, o kaya itong mga to, kaya sa kabila, kaya nandun. Ganun ang style dito. So nakakasiguro na hindi nagko-crossbreedan ang mga iba't ibang subspecies ng ducks na meron ako dito. 5 subspecies ng ducks ang meron ako dito. Ducks pa lang yun ha, hindi kasama ang mga gansa. So meron akong Cayuga, Saxony, Muscovy, Peking duck at saka Rouen ducks. Pinadala ko dito sa pickup site na yung ilang piraso para merong nakikita yung mga customer na pumipick up, gustong silipin, at least may mga representatives bawat flock ng duck na meron ako. Yan, meron nagpadala ako ng kwadro dito. Dito na sila ng itlog. Okay, so gusto nyo bumili ng pares ng Saxony duck, iiwan ko yung link dyan sa comment section. Nakapin na yung link na yon, kiklik na lang ninyo at saka please basahin ninyo yung nakasulat doon. Nandun na yung presyo, address, lahat ng kailangan yung malaman sa mga gustong bumili. Okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.